Naku po, heto na. Ang matinding sinapit sa nakaw na yaman ni Sara Sayad Lustay Duterte. Aba, magugulat kayo. Ganito pala kadami ang kanyang ninakaw di umano na pera ng taong bayan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, latest update. Kakaiba ho ito. Latest update sa pera ni Sara Sayad Lustay. Ay saan ho galing yung pera? Sa taong bayan ho. I-like muna natin ang video na ito. Kung nagustuhan niyo po, please subscribe my YouTube channel. Matindi ho ito. Mga kaibigan, ang mga nakatago sa baul, ang mga nakasako na pera ni Sara Sayad Lustay Duterte. Kinukwenta na kung magkano lahat. Ay lang matagal-tagal kwentahin ho ito dahil marami-rami mga kaibigan, talagang wag po kayong alis, mga mahal kong taga-subaybay. Dahil dito, sa ibabahagi ko ho sa inyo, nako, ganito pala karaming pera itong si Sara Sayad Lustay Duterte. Shoutout po sa lahat, mga kaibigan. Heto ho, ibabahagi ko po sa inyo itong sinapit ng mga nakatagong pera na nakasako. Siyempre, gagawa ng paraan yan si Sara Sayad kung saan itatago para hindi matrace. Yung iba ay tinago ho, nakasako. Okay, sige, bago ko ibahagi sa inyo, mga kaibigan, gusto ko munang kunin ng inyong panig. Naniniwala po ba kayo na itong si Sara Sayad Lustay Duterte ay magnanakaw di umano ng pera ng taong bayan? Sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Eto na. Shoutout po sa lahat. Ako. Yung sweldo ng presidente. May batas yan eh. As alam ko the last time I checked, yung sweldo ng presidente, correct me if I'm wrong, yung sweldo ng presidente, hindi ata average is 300,000 or 500,000 a month. Yung vice president lower than that. So, kung yung income mo as vice president is this, wala kang publicized na mga negosyo, wala kang publicized na mga inheritance, pero yung laman ng bank account mo, billions or billions, the presumption is ill-gotten yan. Kasi nga yung pag sinabing ill-gotten, yun ay isang conclusion. Kung hindi mai-explain yung perang iyan based sa salary na tinatanggap mo, income na negosyo mo. Pero alam po natin, hindi naman kilala yung vice president as one into several businesses. So, the moment makita ng taong bayan ng milyon-milyon yung pera ng vice president. And then, pag kunenta natin yung sweldo niya as mayor, vice mayor, tsaka as the vice president, kung hindi ma-account saan ang galing yung pera niyan, ayun, that makes it ill-gotten. Wala naman po. Nako, ayari na ho. Yan sabuat sa one page po. Matindi ho ito. Ito po yung preparasyon nila na gumugulong na impeachment laban ho kay Sara Sayad Lustay Duterte. Maliwanag naman po diyan. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Napakaliwanag. Kinukwenta na kung magkano lahat ng pera ni Sara Sayad Lustay Duterte at pagtutugmain sa kanyang mga sweldo. Hindi naman pulingid sa inyong kalaman. At nasabihan din po diyan, wala namang anumang negosyo. Siguro may negosyo ito o mga hindi ganun na karami. Ang sabi nga diyan, sa balita na yan, kaya't saan manggagaling ang pera na ito na di umano mayroong mga ebidensya na maraming bank account ni Sara Sayad na bilyones, milyones ang laman, mga kaibigan. Kaya't kaabang-abang ho,
mga mahal kong taga-subaybay. Maliwanag ho, kinukwenta na. Ilang araw, ilang buwan ito magkukwenta. Mga kaibigan, kung nakasako ho ito. Baka yung iba isisinako ito. Yun. Wala naman pong magiging problema dun sa pagsapina ng mga bank accounts. Mm. Madali lang naman po yun. Wala po tayong magiging problem. Okay, I don't see any problem, pero there will be definitely, mag-o-object, no? Mm. Pero kasi nasa exception yan sa bank secrecy law na pag may isang judicial proceeding, tsaka the argument is, I think hindi naman natin madadoubt na yung impeachment proceeding is akin to a judicial proceeding. So, exempted yung motion for subpoena in an impeachment proceeding to the bank secrecy law. So, yes, legally, hindi po kami mahihirapan, but definitely mag-object po yung kabila. We are very sure about that. And speaking of pag-object ng kabila, ngayon pa nga lang, di ba, sinasabi nila na, nauuna yung accusations bago yung ebidensya referring to the bank accounts. Ay talagang corner na ho. Dito si Sara Sayad Lustay. Dahil itong kanyang bank account ho, na kanyang iniingatan na pinakatago-tago sa ilang dekada, ay bubuklatin ho, mga kaibigan. Para mapatunayan sa bahagi ng proseso ng ebidensya na ilalabas ho sa impeachment. Kailangan pong buklatin, isubpina, ba't hindi po kayang pigilan dahil yan po ay required, mga kaibigan, ayon ho sa lumalabas na mga impormasyon at rules sa impeachment. Dahil ang usapin po dito, mga kaibigan, ay nakaw di umano na pera ng taong bayan at yung iba pa ay galing sa illegal, bawal na gamot. Yan ho ang lumalabas na nakalap na mga ebidensya datapwat. Kaya nga may kaso ito sa ombudsman ng plunder ho, mga kaibigan. Ito, diretso po natin. Ganun naman Ganun naman Diba? You accuse, and then you prove your accusation. Ano gusto nila evidence, whatever before accusation? Hindi po ganun. Yung pag-aakusa, tsaka pag-prove an accusation, yan po yung ginagawa. Practically, lahat po ng mga litigante, practically in all courts in the entire Philippines. You accuse and you prove your accusation. Tama nga naman. Ako'y sa edad kong 69 years old, mga kaibigan. Ayon sa aking mga nakukuha at ika ngayon sa aking pagsasaliksik, kailangang accuse muna bago ebidensya. Ba't naka-prepared yung ebidensya, mga kaibigan? Ay wag na natin paghanapan ng mga abogado, ng mga DDS. Huwag nating paghanapan na ang abogado nitong si Sara Sayad. Sapagkat ang tanging sinasagot nila, i-dismiss ang impeachment. Wala man lang kalakip na dokumento kung bakit kailangang i-dismiss. Hindi man tayo abogado. Tayo po ay nagpapaliwanag lang. Ayon sa facts na ating sinasaliksik. Mantakin nyo, ilan ang abogado ni Sara Sayad, pagkakataon na nila binigyan sila ng malaking pagkakataon para magpaliwanag. Iba ang paliwanag, i-dismiss ang kaso. Yun lang word na yun. Wala man lang kalakip na ebidensya para ma-dismiss ang impeachment. So, maliwanag mga kaibigan dito na kinukwenta na at kukunin pansamantala o ipipress kapag gumulong na ang impeachment ang mga nakaw di umano o pera bank account nitong si Sara Sayad Lustay Duterte. Abangan po natin ito at marami pa ang kabang-abang. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.